Good day to everyone! Ngayon naman pag-uusapan natin ang Dell's Conov experience. And before we start, disclaimer lang, it's for academic purposes lamang. Okay, gets? Ngayon naman, sino nga ba si Edgar Dale? So si Edgar Dale is, nabuhay siya noong 1900s at namatay siya noong 1985. So, malaking ambag siya sa education natin. Bakit po ba? Dahil sa kanya, nandagdagan pala effective ways of teaching. So, malaki talaga ang bag ni Edgar Dale sa ating education. So, next is yung ginawa niyang Dale's Conov experience. So, ano nga ba yung Dale's Conov experience? Itong Dale's Conov experience is yung pinakataas niya is based on abstraction hanggang maging concreteness na siya. Okay, gets po ba? May kumakalat kasi na sinasabi daw yung verbal symbols is 5%, yung visual symbols is 10% na effective. So, kapag may nakita po kayo mga percent na effective na yan, is fake news po yan. Hindi po ginawa ni Dale yung model na to na ganun. Okay, gets po ba? Okay, itong model naman po to, pwede po tayong pagsasamahin natin yung iilan dito para magkaroon po tayo ng effective na pagtuturo, no? Na kailangan align yung mga gagamitin natin dito sa objectives natin. Kung nga pwede tayong gumamit ng verbal symbols, ng visual symbols, tapos pwede rin demonstration and direct purposeful experience. So, pwede natin gamitin yung apat na yun para magkaroon tayo ng effective way of teaching. Okay, next papaliwanag naman natin kung anong meron sa loob ng cone. So magsimula tayo sa pinakababa, yung direct purposeful experience. Napakadali lang nito, learning by doing. For example nito is yung field trips and hands-on activities. Yung tayo mismo yung gumagawa o tayo mismo yung gumagawa para matuto tayo. So next is yung contrived experience. So dito naman is simulation and models that replicate real experience. So madali lang to. For example nito is gagamit tayo ng play money. Ay, yung play money hindi yung totoo, pero pwede maging replicate sa real experience natin. So pwede natin gamitin yung play money para ma-experience natin kung paano nga ba mapagpalitan, paano nga ba magsukli, mga ganong bagay. Gets po ba? And next is dramatized experience. So dito naman is dito tayo nag-roleplay and dramatization. So dito naman tayo mismo nag-act para maintindihan natin yung character o para maintindihan natin yung isang kwento. So, gets po ba? Next is demonstration. Dito naman, observing a demonstration of a process or skills. Example na ito yung science teachers natin, di ba? Pag may experiments, sila muna yung nagde-demonstrate kung paano gawin yung experiment. So, para matuto tayo kung paano gawin yung experiment. No? Ganun po yung demonstration. Next is field trips. Sa field trips naman, observing real-life events or processes in their natural context. So, dito naman is, yung field trips natin, hindi lang siya puro pag-alagala, no? Sa field trips natin, pwede natin ma-experience yung mga iba't ibang bagay at pwede rin tayong matuto kasi di ba may mga tour guides doon. So, sila yung nag-guide sa atin at nag-explain sa atin kung ano nga ba meron sa event na to. Okay, punta lang tayo sa exhibits. Sa exhibits naman is meron two types of exhibits. Yung isa is, hayaan lang tayo na makita lamang yung mga display. Yung pangalawa is pwede tayo makapag-interact sa mga display kaya nagiging engaging lalo yung exhibit. Next is motion pictures and television. So dito naman is yung kung kanina, yung sa may role playing is tayo nag-a-act. Dito naman is tayo lang yung nanunood para intindihin natin kung ano nga ba meron sa palabas nila o sa isang kwento. Okay, gets po ba? Okay, next is still pictures, radio, and recordings. Katulad po ng ginagawa ko ngayon, ito po yung example nun, di ba? Gumagamit po ako ng image at recordings. Okay, gets po ba? Ngayon naman, papaliwanag naman natin itong visual symbols. So, visual symbols, gumagamit dito ng diagram, charts, and graphs. So, more on seeing kasi itong visual symbols. Kaya, kaya gumagamit dito ng mga iba't ibang klase na pwede nating makita para mapaliwanag yung isang bagay. And next is verbal symbols. Learning through text or spoken words. O kapag sinabi kong horse, di ba alam nyo na agad yung horse na yan. Kahit hindi ko sinabi yung meaning ng horse, kahit wala akong pinakita ng visual representation ng horse. So, ganun po yung number 10. So, sana may natutunan kayo at see you to my next vlog. At baka naman, palike naman po yung button dyan, no? So, ayun na yun. Thank you sa pakikinig at sana natuto kayo ng marami. Bye-bye!